you, God, for never giving up on me, for the grace that reached me endlessly, for every miracle I failed to see, and the saving hand that rescued me. Thank you, God, for loving me this way. Though I'm weak and broken, still you stay. I give you my praise, my life, my all. You are good, you are faithful. Nga nagpasalamat kanimo karong gabi una nga ikaw nga mo Ginoo wala kayo nibiyak ka namo. Usa paday ka ng simbahon, dahil ko simbahon ka namo Ginoo. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa pinagmamalasan mo. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Pag-akasan mo'y laging hinihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam, laging inaasam sa pinagmamalasan mo. Pag-ibig mo, Diyos, pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo, Diyos, kalakasan ko'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Nagpasalamat kami kung rasa Ginoo nga imo sa bigidala ni David nga imong gibalaan Ginoo. Lord, nagtuo kami Lord nga kay David sa ang pagsimba, sa pagdahay kanimo, sa pagsingkit Ginoo. Diha kanimo God, makabaton kami Lord dakong pagtuo pagsalig kanimo Ginoo. Lord, pasaylo kami Lord kay kami Lord nakalapas, nakasala sa pulong, sa buhat, sa nuna, sa makita, o di ngay pagbuhat sa ngay pagkabuhaton Ginoo. Lord, lipuhin kami, hugasin sa blang dugo ni Kristo, gikan sa mong ulo, hantod sa mutilan, aron kami may mga yanda sa mong tabangan. Lord, salamat sa kasayloan, amo kay angkon nga 100% ang kapasiluan ng kahatari ka namo Ginoo. God is
age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on your knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. Sagana tayo, tagumpay tayo, at wala ka namang relasyon kay Lord, hindi ka rin magiging masaya. Paano tayo magiging tunay na pinagpala sa kaharian ng Diyos? At sino ang mga taong tunay na pinagpala sa kaharian ng ating Yahweh El Shaddai? Una, na tunay na pinagpala sa kaharian ng Panginoon, yung mga taong tanging Diyos lang ang inaasahan. Malinaw para sa Kanya na kailangan niya ang Diyos sa Kanyang buhay. Amen. Amin ba? Sabihin malinaw sa atin na kahit tayo ay matagumpay, kahit tayo ay mayaman, kahit tayo ay talagang kumpleto na sa lahat ng bagay, malinaw pa rin sa atin na kailangan pa rin natin ang Diyos. Amen. Yun ang mga pinagpala sa kaharian ng langit. Amen ba? Amen. Na kahit tagumpay na, ay malinaw pa rin sa atin na kailangan natin ang Diyos. At yun naman talaga ang katotohanan. Biblically speaking po, John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay, kumalayo sa akin, sabi ni Jesus. At yun naman po ang totoo. Ang taong humihiwalay sa Diyos, kahit anong klaseng tagumpay mayroon siya, ay hindi sa kailanman magiging masaya. Amen. Amin po ba? Kaya ang tunay na masaya, yung taong laging nakakabit kay El Shaddai, kahit ano ang narating sa buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Dahil hanggang ngayon, naririto ka sa kanyang gawain. Sa kanyang gawain. O, tasawi ang kamay ng pinagpala ng Panginoon. Kasi kung ikaw yung tinutukoy ng araw ngayon, ikaw ang tunay na pinagpala. Amin po. Ihiwalay na sa Panginoon, huwag yung gagawin yun. Tatandaan po natin sa Bible, kaya ginamit yung word na sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin, sa John chapter 15 verse 5. Kaya ginamit yun hindi para sa lahat ng alagad, ginamit yun para kay Judas. Alam niyo ba bakit?
Si Judas ang isang alagad ng Panginoon na nag-isip na humiwalay kay Lord. Sa paanong paraan? Dahil sa pera. At kadalasan naman talaga, ang dahilan kaya ang tao ay nalalayo sa Diyos dahil sa pera. Maghahangad na magtagumpay, maghahangad na maging maayos ang buhay, kaya sila'y nahihiwalay sa Panginoon. Na kahit may kakayahan ka sa buhay, pero umaasa ka pa rin sa Panginoon. Mapagpakumbaba ka pa rin sa harap ng Diyos at hindi tayo umaasa sa ating husay at galing. Ikaw ang tunay na pinagpala sa kaharian ni Yahweh Shaddai. Amen. Amen po. Amen. Kaya nga nakaka-bless yung mga tao na kahit tagumpay na, pero nakikita mong may kababakang loob. So sino pa itong mga pinagpala sa kaharian ng langit? Pangalawa, yung mga taong nalulungkot kapag nakagagawa ng kasalanan. Yung hindi siya natutuwa pag nakagawa ng mali, ano? Hindi yun na kapag may kasalanan, nagmamalaki pa, ayaw umamin, kitang-kita na, ayaw pang umamin. Amen ba? Kaya bumibigat ang daloy ng pagpapalag. Laging may problema, laging may gulo, laging hindi maganda ang nangyayari sa loob ng tahanan. Pero kapag tayo ay talagang may bigat sa kalooban, na kapag tayo ay may nagawang mali sa harap ng Panginoon, ang maling nagawa sa harap ng Diyos, hindi lang yung sa relationship, hindi lang yun. Maraming kasalanan na nagagawa tayo na minsan ay hindi natin nababantayan. Ano yung mga kasalanan yun? Mga kasalanan yun. Pag sinabing kasalanan, yun ay general. Halimbawa, magkaroon tayo ng galit o hinanakit sa ating kapwa, kasi hindi tayo nakikipagkasundo. Sabi ni San Pablo, advice ni San Pablo, kung kayo man ay magagalit, huwag niyo paabutin ng umaga. Kasi hindi mo alam, bukas gising pa tayo. Kaya kung halimbawa, ngayon, may galit tayo, may kasama ng loob, kasi hindi masama yung nagagalit, kasi nature ng tao yan na nagagalit. Pero sa kasalanan, ay mayroon tayong pusong gusto nating magbago. Gusto natin mabago natin ang buhay natin, kasi ayaw natin sa maling gawain eh. Gusto natin talaga yung maayos at gusto natin makasunod sa kalooban ng Panginoon. Nasabi nga dito, ang tunay na pagkadalamhati sa kasalanan ay humahantong sa pagsisisi. Sabihin, hindi natin hinahayaan na nasa kasalanan tayo, mayroon tayo laging tinatawag na repentance. Ang taong pinagpala sa kaharian ng langit, pangatlo ay taong mapagpakumbaba. Na kahit na mayroon kang pinagmamalaki sa buhay, pero nasa iyo pa rin ang kababaan ng loob. Yung pang sabi ng ibang down to earth. Kasi minsan pagka ang may control yung ego natin, hindi tayo kakaroon ng kababaang loob sa harap ng Panginoon. Maniwala po kayo. Dapat umiral na yung ating pride. Kaya minsan maraming hindi magkakasundo because of pride. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang ego. Kasi hanggat hindi natin pinakalimutan ang ating mga sarili, hindi natin magagawa ang nais ng